Meron ka din bang tanim na money plant o pothos? Kung meron ka nito, dapat mong mapanood ang video na ito. Sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat at hindi dapat gawin sa halamang pothos o money plant upang patuloy itong magbigay ng benepisyo at swerte. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang pothos na kilala din sa pangalang Devil's Ivy, Golden Pothos at tinatawag din ito na money plant ay halamang napakadali ng alagaan at paramihin. Itinuturing na swerte ang halaman na ito dahil sa pabilog at papuso na hugis ng mga dahon nito na may unique na kulay na parang marble at nakaka-relax ng pakiramdam kung hahawakan ang mga ito. Bagaman madali lang alagaan ang halamang ito, narito ang mga bagay na dapat at hindi dapat gawin sa money plant upang manatili itong maganda at kaaya-ayang tingnan at patuloy na maghatid ng swerte. Huwag itong ilalagay sa mga lugar na babad sa sikat ng araw. Ilan sa kadalasang dahilan ng pagkakaroon ng brown spot, pagdidilaw at pagkasunog ng mga dahon ng money plant ay ang sobrang pagkababad nito sa direktang sikat ng araw. Ang halamang ito ay isang tropical na halaman na hindi sanay sa direktang sikat ng araw. Mas magiging malago ang halaman na ito kung ito ay ilalagay sa mga lilim na lugar, kagaya ng loob ng bahay, ilalim ng mga punong kahoy at iba pang mga halaman. Ang paglalagay sa halaman na ito sa mga lugar na lantad sa direktang sikat ng araw ay isang malaking pagkakamali dahil hindi ito magugustuhan ng halamang ito. Iwasang ilagay ang halamang ito sa madidilim na lugar. Ang money plant ay mainam na ilagay sa loob ng bahay dahil mas magiging pabor ito para sa paglago ng mga dahon nito. Ang halamang ito ay mas gusto ang hindi direktang nasisikatan ng araw o sa mga lugar na mayroong mababang liwanag. Kaya isa ito sa halaman na inilalagay sa loob ng mga bahay at kwarto. Maaari mo itong ilagay sa isang lalagyan na may tubig o kaya naman sa isang hanging basket. Bagaman ang halamang ito ay kayang mabuhay sa loob ng bahay at mga lugar na hindi masyadong nasisikatan ng araw, iwasan itong ilagay sa mga lugar na madidilim, na halos hindi na makakuha ng liwanag. Dahil babagal ang pagtubo nito, liliit ang dahon at kalaunan ay mamamatay ito. Dapat na maglagay ng trellis o makakapitan ito. Ang money plant o pothos ay gumagapang na halaman, kaya naman mas mainam na ilagay ito sa mga lugar na mayroon itong makakapitan o kaya naman gumawa ng trellis o pole upang may makapitan ang mga ugat ng halamang ito kung hindi ito direktang nakatanim sa lupa. Mas masisiyan ito kung lalagyan mo ito ng trellis o ilalapit sa punong kahoy upang ito ay may makapitan. At mas mainam na itanim ito direkta sa lupa na makakatulong sa halaman upang magkaroon ito ng mga ganda at malalaking dahon. Bigyan ito ng sapat na tubig. Pagkalanta, paninilaw at panlalambot ng mga dahon ng pothos ay resulta ng kakulangan ng tubig. Napakahalaga ng tubig para sa halamang pothos upang manatiling makintab at malakas ang mga dahon at baging ng halamang ito. Hindi nasisiyahan ang money plant kapag kinukulang ito sa tubig at palaging natutuyuan ang lupa, lalo na kung ito ay nasa labas ng bahay. Mas mabilis matuyo ang lupa ng mga halamang nasa labas, kaya naman siguraduhin na didiligan ito ng tubig kung nakikitang tuyo na ang ibabaw ng lupa nito. Ngunit mas maging maingat naman sa pagdidilig sa mga pothos na nasa lilim at loob ng bahay dahil maaari din itong maging dahilan ng overwatering. Ngunit bihira lamang ito mangyari. Dapat maglagay ng pataba sa lupa. Ang kakulangan sa sustansya ng lupa ay maaaring maging dahilan ng pagliit ng mga dahon at pagbagal ng pagdami ng dahon ng halamang ito. Upang maiwasan ito, ugaliing maglagay o magdagdag ng pataba sa lupa kada 2 hanggang 3 buwan upang manatiling maganda at malalapad ang mga dahon nito. Maaaring gumamit ng liquid fertilizer at mga organic na pataba sa lupa, kagaya ng balat ng itlog,
balat ng saging at iba pa. Huwag ding kakalimutang gawin ito sa halamang potos. Pagpupunas o paglilinis ng dahon upang alisin ang mga naipong alikabok. Makakatulong ito sa halaman upang makahinga ito ng maayos at manatiling mukhang sariwa ang mga dahon nito. Pagpuproning. Mahalaga ito upang mahikayat ang halaman sa pag-usbong ng mga panibagong suloy at mabawasan ang mahaba nitong baging. Pagriripat. Mabilis umugat ang halamang ito kaya naman kung nakatanim ito sa paso, mabilis nitong mapupuno ang paso na kinalalagyan nito. Ang pagriripat ay makakatulong para mabawasan ang ugat nito at upang makahinga ito sa lalagyan. Ang money plant o pothos ay maituturing na swerte, lalo na kung nasa loob ito ng bahay dahil sa mga ibinibigay nito na benepisyo. Kaya naman mahalaga na maibigay dito ang pinakamainam na pag-aalaga. Ikaw ba, kaorban? Mayroon ka ba ng halamang ito? Sang-ayon ka ba sa ibinahagi namin ng mga bagay na huwag gagawin at dapat gawin sa halamang ito? Ibahag ang iyong opinion at suggestion sa comment section at babasahin namin ito. I-share na din ang video na ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.